Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Simula ng kwento. Sa isang tahimik na gabi sa lungsod ng Maynila, malakas ang ulan at halos walang tao sa kalsada. Ang mga ilaw ng poste ay kumikislap habang ang hangin ay humahampas sa mga puno. Isang dalagang student nurse na si Liza, pagod na pagod galing sa kanyang duty sa ospital, ay naglalakad pa uwi. Basang-basa siya sa ulan pero hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya sa hirap ng buhay. Bigla. Screech. Isang malakas na tunog ng preno ang umalinggaw sa kalsada. Napalingon si Liza at nakita niya ang isang binata na tumalsik sa gitna ng daan. Isang sasakyan ang mabilis na umalis pagkatapos ng aksidente. Nanlaki ang mata ni Liza. Diyos ko, sigaw niya habang tumatakbo papunta sa binata. Yan gas pagliligtas. Humiga ang binata sa kalsada, walang malay at duguan. Hindi nagdalawang isip si Liza. Kahit pagod siya, agad niyang ginamit ang kanyang kaalaman bilang student nurse. Sir, naririnig mo ba ako? Tanong niya habang chine-check ang pulso nito. Mahina pero may pulso pa. Okay, buhay pa siya, bulong niya. Tinanggal niya ang kanyang jacket at ginamit iyon para pigilan ang pagdurugo. Hindi kita pababayaan, sabi niya habang nanginginig sa lamig at kaba. Walang ibang tao sa paligid. Walang tutulong kundi siya lang. Kaya ginawa niya ang isang desisyon. Dadalhin niya ang binata sa ospital. Hospital. Pagdating sa ospital, agad nilang inasikaso ang binata. Emergency. Trauma patient, sigaw ni Liza. Tinulungan siya ng mga doktor at nurse. Anong nangyari? Tanong ng isang senior doctor. Nabangga po, iniwan sa kalsada, sagot ni Liza habang hinihingal. Isimula ng koneksyon. Lumipas ang ilang oras. Nasa labas si Liza ng EFI, tahimik na nakaupo. Basa pa rin ang kanyang damit pero hindi siya umalis. Iniisip niya. Bakit parang may kakaiba sa kanya? Hindi niya alam kung bakit, pero parang may koneksyon siyang nararamdaman sa binata. Yan misteryo ng binata. Kinabukasan. Nagising ang binata. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nang makita siya ni Liza, agad siyang lumapit. Nasa ospital ka na, aksidente ka kagabi. Tumingin ang binata kay Liza. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ngumiti si Liza. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Hindi niya alam na ang binatang nasa harap niya ay hindi ordinaryong tao. Lihim. Habang nagpapagaling ang binata, napansin ni Liza na may mga kakaibang tao na dumadalaw dito. Mga taong nakasuit, mukhang mayayaman at sobrang respeto sa kanya. Isang araw, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki. Hindi pa rin nila alam na siya si Dr. Adrian Reyes. Nanlaki ang mata ni Liza. Doctor. Isa siya sa pinakamayamang surgeon sa bansa at may sariling hospital chain. Hindi makapaniwala si Liza. Impossible, D. Ang simpleng binatang iniligtas niya. Isang bilyonaryong doktor pala? Pagbabago. Simula noon, nag-iba ang pakikitungo ng mga tao kay Adrian. Pero si Liza, nanatili siyang simple. Hindi siya nagbago. Para sa kanya, pasyente pa rin si Adrian. Unang paglapit. Isang gabi. Liza, tawag ni Adrian. Yes, sir. Hindi mo ba ako kinakatakutan? Nagtaka si Liza. Bakit naman po? Dahil mayaman ako. Ngumiti si Liza. Hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga, buhay ka. Tahimik si Adrian. Sa unang pagkakataon, may taong hindi tumingin sa kanyang yaman. Ending ng part 1, cliffhanger. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, may isang babae ang dumating sa ospital. Maganda, elegante at halatang mayaman. Lumapit siya kay Adrian at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Adrian, I've been looking for you. Tumingin si Liza sa kanila. At doon niya naramdaman na may paparating na komplikasyon sa kanilang buhay. Part 1. Part 2, Filipino script, simple & emotional. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Bigla ang pagdating. Tahimik ang hallway ng ospital.
Pero biglang nagbago ang lahat nang dumating ang isang babae. Matangkad, maganda, naka-eleganting damit at halatang mayaman. Diretso siyang lumapit kay Adrian at hinawakan ang kamay nito. Adrian, I've been looking for you. Nagulat si Adrian. Irene, mahina niyang sabi. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Liza. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang sakit siyang naramdaman sa dibdib. Yan katotohanan. Lumapit si Irene kay Liza. Ikaw ba ang nurse na nag-alaga kay Adrian? Opo, sagot ni Liza. Umiti si Irene pero halatang mailaman ang ngiting iyon. Thank you. Pero from now on, ako na ang bahala sa kanya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Liza. Ganun po ba, mahina niyang sagot. Selos ex distansya. Simula nang dumating si Erin. Laging nasa tabi na siya ni Adrian. Si Liza naman, unti-unting lumalayo. Hindi na siya madalas pumasok sa kwarto ni Adrian. At tuwing nagkakasalubong sila, iba na ang pakiramdam. Elye tanong isip. Habang naglalakad si Liza sa hallway. Iniisip niya. Bakit ako nasasaktan? Hindi ko naman siya kilala di. Hindi naman kami di. Napahinto siya. Doon niya napagtanto. Unti-unti na pala siyang nahuhulog kay Adrian. Adrian naman. Sa loob ng kwarto. Napansin ni Adrian ang pagbabago. Nasaan si Liza? Tanong niya. Busy siguro, sagot ni Erin. Pero hindi siya kumbinsido. Hindi iba unang komprontasyon. Isang araw, nagkita sina Liza at Adrian sa hallway. Liza, tawag ni Adrian. Tumigil si Liza. Yes, sir. Bakit iniiwasan mo ako? Nagulat si Liza. Hindi po, busy lang po. Hindi ka marunong magsinungaling, sabi ni Adrian. Tahimik si Liza. Emosyon hindi masabi. May nagbago ba? Tanong ni Adrian. Hindi na napigilan ni Liza ang sarili niya. Wala po, sir. May girlfriend ka na po, di ba? Nagulat si Adrian. Girlfriend? Arin siya po. Napabuntong hininga si Adrian. Hindi siya ang iniisip mo. Revelation. Fans ko siya, diretsong sabi ni Adrian. Parang tumigil ang mundo ni Liza. Ganun po pala. Pinilit niyang ngumiti. Congrats po. Pero sa loob-loob niya, parang may durog na puso. Masakit diti paglayo. Simula noon, tuluyan nang umiwas si Liza. Nag-request pa siya ng shift change para hindi na sila magkita. Sa gabi, umiiyak siya mag-isa. Bakit ganito, bulong niya. As Irene endlessly him. Samantala, hindi pala totoong masaya si Erin. Sa isang tawag sa telepono, hindi pa rin niya ako mahal. Pero kailangan ko siya para sa negosyo. Lumabas ang tunay niyang intensyon. Hindi pagmamahal kundi pera at kapangyarihan. Panganib. Isang gabi, may narinig si Liza na usapan sa parking lot. Ikaw na bahala sa susunod. Siguraduhin mong hindi na siya makabalik sa ospital. Kinilabutan si Liza. Sino ang tinutukoy nila? Nang silipin niya, nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Erin. Cliffhanger, matinding twist. Biglang may humawak sa balikat ni Liza. Napalingon siya. At laking gulat niya nang makita. Si Adrian. Liza, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pero bago pa siya makapagsalita, may paparating na sasakyan. Diretso sa kanila. Liza, sigaw ni Adrian. Let's see, Part 2. Part 3, Filipino script, big twist ampersand life-death drama. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Lenggo aksidente. Liza, sigaw ni Adrian. Hindi na nakagalaw si Liza. Parang natigil ang oras. Habang ang sasakyan ay papalapit ng papalapit sa kanya. Sa isang iglap, hinila siya ni Adrian. Bang! Malakas ang impact. Tumama ang sasakyan pero si Adrian ang nasaktan. Yan sakripisyo. Adrian, sigaw ni Liza habang umiiyak.
Duguan si Adrian, nakahandusay sa kalsada. Bakit mo ginawa yun? Nanginginig na tanong ni Liza. Mahina siyang ngumiti. Hindi kita kayang mawalad. Nanlaki ang mata ni Liza. Emergency ulit. Mabilis na dinala si Adrian sa ospital. Code Blue. Code Blue, sigaw ng mga doktor. Tumakbo si Liza kasabay ng stretcher. Please iligtas niyo siya. Critical death sitwasyon. Sa loob ng operating room. Grabe ang pinsala ni Adrian. Internal bleeding head trauma. 50 tandang bawas 50 ang chance niya, sabi ng doktor. Sa labas, halos mawalan ng lakas si Liza. Pagdating di kay Erin. Biglang dumating si Erin. Ano nangyari sa kanya? Galit niyang tanong. Tahimik si Liza. Kasalanan mo to, sigaw ni Erin. Nagulat si Liza. Ako po. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya masasaktan. Angst tapat dire sagot. Hindi na napigilan ni Liza ang sarili niya. Hindi po. Siya ang nagligtas sa akin. Handa siyang mamatay para sa iba. Tahimik si Erin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kulang sa kanya. Yan gilihim dede na bunyag. Habang naghihintay, may lumapit na isang matandang lalaki kay Erin. Ma'am, may dapat po kayong malaman. Ano yun? Yung aksidente, hindi po yun aksidente. Nanlaki ang mata ni Erin. Revelation. May nagplano po nun. Sino? Tahimik ang lalaki. Isa po sa mga tao sa kumpanya ninyo. Parang gumuho ang mundo ni Erin. Tunay de kalaban. Sa kabilang banda, nalaman din ni Liza ang totoo. Hindi lang simpleng selos o relasyon ang problema. May mas malalim na conspiracy. At si Adrian. Target pala. Adrian, nasa coma. Lumipas ang ilang araw. Nasa coma si Adrian. Hindi pa rin siya nagigising. Araw-araw. Nasa tabi niya si Liza. Adrian, please gumising ka di. Pag-amin ng damdamin. Isang gabi, hinawakan ni Liza ang kamay ni Adrian. Alam mo ba nahulog na ako sa'yo? Pero huli na yatad. Umiiyak siya habang nagsasalita. Erin, nagbabago. Sa labas, tahimik na nakatingin si Erin. Narinig niya ang lahat. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagselos. Kundi, nahiya siya sa sarili niya. Decision. Kinabukasan. Lumapit si Erin kay Liza. Liza Lee. Nagulat si Liza. Sorry T. Nanlaki ang mata ni Liza. Pagbitaw. Mahal ko siya pero alam kong hindi niya ako mahal. Mas pinili ka niya kahit buhay niya ang kapalit. Tahimik si Liza. Cliffhanger, himala. Biglang. Beep. 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 Nagbago ang tunog ng machine. Tumakbo ang mga nurse. Doctor. Gumagalaw siya. Napatingin si Liza kay Adrian. Unti-unting gumalaw ang kanyang kamay. Adrian? Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. At ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Liza Lee. Part 3. Part 4, Filipino script, Revenge, Truth & Final Conflict. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Paggising di kay Adrian. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Adrian. Liza, mahina niyang sabi. Agad lumapit si Liza, halos hindi makapaniwala. Adrian. Gising ka na. Napangiti si Adrian kahit mahina pa. Akala ko hindi na kita makikita. Naluha si Liza. Hindi kita iniwan kahit kailan. Muling pagkikita ng damdamin. Habang unti-unting gumagaling si Adrian. Mas lalo silang naging malapit ni Liza. Hindi na nila kailangang itago ang nararamdaman. Isang gabi. Liza, sabi ni Adrian. Yes? Salamat hindi lang sa pagligtas sa buhay ko, kundi sa pagbibigay ng dahilan para mabuhay. Tahimik si Liza pero masaya ang kanyang puso. Banta hindi itapos. Pero sa likod ng saya, may panganib pa rin.
Sa isang madilim na kwarto. Buhay pa siya, galit na boses ng isang lalaki. Opo, sir, sagot ng tauhan. Then finish the job. Pagtuklas ng katotohanan. Nagdesisyon si Erin na tumulong. Lumapit siya kay Liza. Kailangan nating protektahan si Adrian. Nagulat si Liza. Tutulungan mo kami? Tumango si Erin. Hindi ko na siya kayang saktan pa. Lihim ng kumpanya. Lumabas ang katotohanan. May malaking korupsyon sa hospital chain ni Adrian. At ang utak ng lahat. Ang sariling business partner niya. Isang taong pinagkatiwalaan niya. Galit pagtatapang. Hindi ako papayag, sabi ni Adrian. Kahit mahina pa siya. Handa siyang lumaban. Pag-ibig nagbibigay lakas. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Liza. Haharapin natin to magkasama. Ngumiti si Adrian. Sa unang pagkakataon. May kasama na siyang tunay. Final plan. Nagplano sila para ilabas ang ebidensya. Isang malaking meeting ang darating. Kung saan lahat ng investors at media ay naroon. Doon nila ilalantad ang katotohanan. Huling laban. Dumating ang araw ng meeting. Punong-puno ang conference hall. Biglang pumasok si Adrian. Kasama si Liza. Nagulat ang lahat. Akala ko patay ka na, bulong ng kontrabida. Ngumiti si Adrian. Hindi pa. Paglalantad ng katotohanan. Ipinakita ni Adrian ang ebidensya. Mga dokumento recordings lahat. Tahimik ang buong kwarto. Pagbagsak ng kontrabida. Hindi totoo yan, sigaw ng kontrabida. Pero huli na ang lahat. Pumasok ang mga pulis. Sir, inaaresto ka namin. Katarungan. Natapos ang lahat. Nahuli ang mga may sala. Nalinis ang pangalan ni Adrian. Pagtatapos ng pag-ibig. Sa isang tahimik na lugar. Magkasama sina Adrian at Liza. Kung hindi dahil sayo, sabi ni Adrian. Hindi ako mabubuhay ngayon. Ngumiti si Liza. At kung hindi dahil sayo, hindi ko mararamdaman ang ganitong pagmamahal. Proposal. Lumuhod si Adrian. Liza, pakakasalan mo ba ako? Nanlaki ang mata ni Liza. Umiiyak siya pero masaya. Cliffhanger, final part setup. Habang masaya ang lahat, may isang taong nakatingin mula sa malayo. Nakangiti. Parang may bagong plano. Hindi pa tapos ang lahat Zesty, Part 4. Part 5, Filipino script, final ending panandang pandagdag emotional closure, panandang pandagdag viral ending. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Yengs taong nagmamasid. Sa isang madilim na sulok, isang lalaki ang tahimik na nakatingin kina Adrian at Liza. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya. Siya ay dating kasamahan ng kontrabida. At may hawak pa siyang isang sikreto na kayang sirain ang lahat. Bagong banta. Habang masaya sina Adrian at Liza. May dumating na isang liham. Walang pangalan, walang address. Pagbukas ni Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwede Nagulat si Liza. Ano yun? Tahimik si Adrian. May nakakaalam ng lahat Lano, huling lihim. Sa liham, may isang mensahe. Kung gusto mong manatiling ligtas ang lahat, sundin mo ako. At may nakalagay na lugar. Isang abandonadong gusali. Mapanganib desisyon. Hindi sinabi ni Adrian kay Liza ang buong katotohanan. May kailangan lang akong ayusin. Pero hindi pumayag si Liza. Hindi ka na pwedeng mag-isa. Abandonadong gusali. Dumating sila sa lugar. Madilim, tahimik, nakakatakot. Biglang. Welcome, Dr. Adrian. Lumabas ang lalaki. Pagharap say katotohanan. Ano gusto mo? Galit na tanong ni Adrian. Ngumiti ang lalaki. Hindi pera, hindi kapangyarihan. Kundi paghihiganti. Malaking revelasyon. Ako ang kapatid ng lalaking pinakulong mo. Nanlaki ang mata ni Adrian. Siya ang sumira sa buhay ng pamilya ko. Sigaw ng lalaki.
Pagtatapat ng kasalanan. Hindi ko ginusto yun, sagot ni Adrian. Ginawa ko lang ang tama. Pero hindi iyon tinanggap ng lalaki. Panganib Liza. Biglang hinawakan ng lalaki si Liza. Kung gusto mong mabuhay siya, sumunod ka sa akin. Sigaw ni Adrian. Bitawan mo siya. Yan is pinakamatinding desisyon. Palitan mo siya, sabi ng lalaki. Buhay mo kapalit ng kanya. Tahimik ang paligid. Walang pag-aalinlangan. Game. Sagot ni Adrian. Sakripisyo. Hindi, sigaw ni Liza habang umiiyak. Pero ngumiti si Adrian. Para sa'yo kahit ano. Biglang pagbabago. Pero bago pa mangyari ang lahat. Dumating ba ang pulis? Kasama si Erin. I-drop mo ang armas, sigaw nila. Wakas ng laban. Nahuli ang lalaki. Natapos ang lahat ng panganib. Ligtas sina Adrian at Liza. Bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Masaya na ang buhay nila. Si Adrian mas naging mapagkumbaba. Si Liza naging ganap na nurse. Kasal. Sa isang magandang simbahan. Ikinasal sina Adrian at Liza. Punong-puno ng saya at pagmamahal. Final message, viral ending. Habang hawak ang kamay ni Liza, sinabi ni Adrian. Hindi pera ang nagligtas sa akin. Kundi ang puso ng isang simpleng nurse. Final scene. Nakangiti sila habang naglalakad papalayo. Kasama ang bagong buhay. At bagong pag-asa. Part 5, TV Dev.